good day sa inyong lahat. Andito na naman muli ang inyong one and only Mama Mia para sa isa na namang nakapagbagbag damdamin. Charot. Na kwento na ating ihahandog for today's video. Nako, bago ang lahat, ako na po ang magbibigay ng title ng kwentong ito dahil medyo nainis ako sa kwentong ito. Nako. Ang ikukwento ko dito, Makati ako, bakit ba? Charot. Wala kang pake. Ganon ang kwentong ito na maiinis ka, na magagalit ka, na isusumpa mo talaga tong sender na to. Pero alam na niya, nakapag-usap na kami. Kaya eto na. Simulan na natin. Charot, wag muna, oy. Mag-ano muna tayo, mag-thank you muna tayo sa lahat ng ating mga solid followers, subscribers, and supporters. Maraming salamat po sa pag-subscribe nitong ating channel. Syempre, sa lagi nyo pa rin pagiging nandyan at nakikinig sa atin. Para naman, lagi nyo masuportahan itong ating channel ay nandito pa rin kayo. Thank you talaga. Chup chup. Kay Zoe Arki Gardose, maraming salamat. Hello din kay Josephine Valerio from Barangay San Isidro, Sampalucan, Taytay, Rizal. Ayan, kompleto yan ha. Hello rin kay Junie M. Hare or Junie M. Hare. Hello po. Ayan, nasa Houston pala siya. Maraming salamat. Ayun, hello rin sa family niya na nasa Cebu City. Hi kay Loida Bilido from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat. Fifth Rioso, thank you so much. Marilo Basmayor, Rose Ann Crisostomo, maraming salamat. Ramona Gonzalez, hi sa'yo. MJ Lyson, maraming thank you sa pagkikinig. Charlene Bakluhan, and hello din kay Merlin na nakikinig sa atin. Silent listener daw siya. Maraming salamat. Hi kay Arcely Tayaktak, maraming salamat sa pagkikinig. Hello rin kay Krisa Relia, maraming salamat sa iyo. Kay Gimaras Girl, hi. Chef Fern, maraming salamat. Sabi niya, yung kwento natin last, Sunday ata yun, sabi niya, ito yung tipong nagrereklamo o nirereklamo sa Tulfo. Ayun. Kung curious kayo at hindi nyo pa napakinggan ng kwentong ito, kwento po na S3 #221. Yun. Mapusok na pagnanasa. Ganun ang title. Hi kay Ziela Cabo, maraming salamat. Shout out sa'yo. At nakikinig ka ulit. Thank you so much. Hello din kay Lily Munar. Hello sa Munar family in La Union. Maraming salamat Elizabeth Lagunday. The Game Mazda. Maraming thank you sa'yo. Meljory Molato. Hello po. Baby Girl Len. Sana all, baby girl. Christina Sison. Maraming salamat. Jinky Beruela. Hello po. Ayan, sabi niya, bitin ang isang kwento sa isang araw, Mama Mia. Sa channel lang na ito, atat all na mag-upload agad. Ay, grabe naman. Pinakilig mo naman ako sa ano mo. Nakakapagbagbag damdamin. Charot lang. Hi kay Marilu, kay Atel from CC, Atel21 from CC, maraming salamat. Lakwatcha, hello sa'yo. Candia, Rio, Alex de Dios, maraming salamat. Michael Candelario, thank you so much. Gerald Rebenito, ayun. Colasio, Juni, maraming salamat. Loida, Elsie Lopez, maraming salamat. All the way from Kingdom of Saudi Arabia, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang pagsuporta nitong channel natin na ito. At wag na nating patagalin. Dahil kalam ko, excited po kayo sa kwentong ito. Naku naman, Angel pa naman ang pangalan niya. Pero ang ugali niya, hindi pang Angel. Kaya eto na. Simulan na natin ang inyong paboritong kwento. Ito po, ang Dear Mama Mia. Ano ba ang pake ng iba sa mga desisyong gagawin mo sa buhay mo? Ang importante lang naman ay maging masaya ka. Ang importante lang naman ay lumigaya ka. Bakit ba maraming nanghuhusga sa kaligayahang gusto mong matamasa? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Actually, matagal-tagal na panahon na pong hindi maganda ang araw ko, Mama Mia.
Alam ko na sa ikukwento ko ngayon ay huhusgahan niyo ako. Huhusgahan ako ng mga tagapakinig mo at siguro maging ikaw na rin, Mama Mia, ay makakapanghusga o makakapanghusga sa mga ginawa ko. Pero ginawa ko lang naman yun dahil ako ay nagmahal. Ginawa ko lang naman yun dahil gusto kong maging maligaya. Gusto kong maging masaya. Bakit kaya ganoon, Mama Mia, no? Napakailap ng kasiyahan sa mga katulad ko. Gusto ko lang naman ng mga kaligayahan ng buhay pag-ibig tulad ng iba. Bakit ba ang hirap-hirap na ibigay sa akin yon ng pagkakataon? Ako ba talaga ang may mali? Ako ba talaga ang malas? O sadyang sinasabotahe talaga ng iba ang kasiyahan na para sa akin? Bakit yung iba halos perpekto na ang buhay nila? Bakit yung iba nasa kanila ang mga gusto kong pinapangarap lamang? Unang-una sa lahat ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Angel. And oo, alam kong pagkatapos ng kwento ko, ay hindi na Angel ang itatawag nyo sa akin. Mama Mia, isa po akong babaeng marupok. Isa po akong babaeng ang hangad lamang sa buhay ay magmahal at mahalin pabalik. Kaya lang hindi po masyadong naging mabait sa akin ang kapalaran. High school nung una akong magka-boyfriend, Mama Mia. Minahal ko naman talaga siya. Ang totoo ay siya po ang first crush ko. Siya ang first crush ko na talagang yung crush na crush talaga. Yung sobra pa sa paghanga ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya naman laking tuwa ako nung niligawan niya ako. Laking tuwa ako nung nagustuhan din niya ako. Napakasarap pala sa pakiramdam, Mama Mia, na mahal ka rin ang taong gusto mo, na gusto ka rin niya. Sinagot ko agad siya wala pang 1 buwan mula nung niligawan niya ako. Bakit pa ako magpapakipot? Bakit ko pa patatagalin? Mahal ko rin naman siya. Baka mahanap pa siya ng iba, baka mabawi pa siya ng iba sa akin, kaya naman sinagot ko na rin siya agad. Naging maganda naman ang relasyon namin. Siya nga po ang date ko sa mga prom at event namin sa school. Hanggang sa Mama Mia, hiningi na rin niya sa akin ang pagkababae ko. Wala rin naman akong nakikita noon na masama kung ibibigay ko ito sa kanya. Normal lang naman yun sa aming magbabarkada. Lahat ng mga kabarkada ko ay meron na ring mga nakakaniig na kanilang mga boyfriend. Kaya sa walang pag-aalinlangan ay binigay ko rin ang sarili ko sa kanya. Pero bakit kaya ganon? Matapos niyang makuha ang gusto niya, ay para na lang siyang yelong biglang nanlamig at nanigas sa akin. Hindi na niya ako masyadong kinakausap. Hindi na siya sweet sa akin tulad ng dati. Hindi na siya palaging nandyan sa akin tuwing kailangan ko siya. Lagi na lang siya noong may mga palusot. Kesyo may pupuntahan pa siya, kesyo inutusan siya ng mama niya. Pero ang huli, Mama Mia, ay mabali-balitaan ko na lamang na may iba na pala siyang pinopormahan. Noong akin siyang kinumpronta, Mama Mia, ay sinabi niya sa akin na hindi na raw niya ako gusto. Na nagsawa na raw siya sa akin. Ayaw na raw niya. Halos mag-iskandalo pa ako noon. Binigay ko sa iyo ang lahat tapos ayaw mo na? Anong magagawa ko sa ayaw ko na? Bakit pipilitin mo ba ako? Hindi rin ako magiging masaya at hindi ka rin magiging masaya dahil hindi na kita gusto. Nasabi niya yun sa harap pa ng ilan kong mga kaibigan. Bukod sa sakit ng betrayal, bukod sa sakit na pinagpalit niya ako sa iba, ay mas malala ang pagkapahiyang naramdaman ko noon, Mama Mia. Malalang malala na malala talaga. Hanggang sa nalaman ko kung sino ang ipinalit niya sa akin. Dun pala sa kabilang school, Mama Mia, dun sa isang pribadong eskwelahan. Matangkad yung babae, mahaba ang buhok na medyo kulot. Oo, sabihin na nating maputi siya kaysa sa akin. Pero alam ko naman na mas maganda at mas magaling ako.
Pasasaan ba't pagsasawaan niya rin ito? Matapos nga siya, Mama Mia, ay may iba pa akong mga nakarelasyon pero wala rin namang nagtagal masyado. Siguro dahil meron na akong trust issue nung mga panahon na yon. Hindi na ako masyadong naniniwala sa mga lalaki, although nakikipagrelasyon pa rin ako at pumapayag pa rin akong ikama ng mga nagiging boyfriends ko. Hanggang sa nag-college na ako ay ganun pa rin. Palipat-lipat, papalit-palit ng boyfriend. Ang dami ko ng mga naging nakarelasyon. Siguro nga hindi ko na mabilang sa mga daliri ko, Mama Mia. Lagi kong hinahanap ang pagmamahal na hindi ko na natatanggap sa tuwing sinasagot ko na ang isang lalaki. Lalo pa nung ang isang kaibigan ko, Mama Mia, ay mahal na mahal talaga siya ng boyfriend niya. Lalo pa nung unti-unti ay nakikita ko na ang mga kaibigan ko na nagsa-celebrate ng 3rd anniversary, 4th anniversary. Tumatagal sila. Nagmamahal at masaya sila. Bakit kaya ganun? Ang unfair naman. Deserve ko rin naman siguro ng ganong klaseng relasyon. Deserve ko naman siguro ang masaya at matiwasay na pagsasama. Pero bakit ganun? Hindi naman ako bungangera. Mabait naman ako. Malambing naman ako. Pero bakit hindi nagtatagal ang mga nakakarelasyon ko? Ano bang mali? Mali ba ako? O mali lang talaga ang mga lalaking pinapatulan ko? Kaya naman, Mama Mia, nung 3rd year college ako ay naisipan kong, teka, break na nga muna. Ayoko na nga munang makipagrelasyon. Ayoko na nga munang magkaroon ng panibago na namang lalaki sa buhay ko. Kaya yun, nagpaka-single ako hanggang sa natapos ko ang college. Hanggang sa nagtrabaho na ako, Mama Mia. May mga nagpapalipad hangin, may mga nagkakagusto sa akin, pero ewan ko ba, hindi nila nakukuha ang atensyon ko? Hindi nila nakukuha ang pagkagusto ko? Parang may hinahanap ako na kung ano. Ano ba, girl, Angel? Ang tagal-tagal mo ng single. Hindi ka pa ba magbo-boyfriend ulit? Tingnan mo nga yung kaibigan nating si May. Ikakasal na next month. Magiging abay pa nga ako eh. Ikaw ba kinuha kanyang abay? Hindi eh. Sabi ko, sa isa kong kaklase nung high school nung magkasalubong kami at magkakwentuhan. Naamin ko na rin sa kanya na single pa rin ako hanggang sa mga pagkakataong yon. Alam mo, maghanap ka na rin ng lalaking magmamahal sa'yo. Alam mo, ang sarap kayang magmahal. Ako nga eh, magpa 5 years na kami ng boyfriend ko. Wow, buti hindi pa kayo nagsasawa sa isa't isa eh, magpa 5 years na kayo. Ano ka ba? Yung tunay na pagmamahal, hindi yan nakakasawa. Nakakakilig yan, nakaka-inspire yan araw-araw. Sabi pa nito sa akin na lalo ko namang nainggit, Mama Mia. Lalo ko namang naiisip, bakit kaya? Ako kaya? Kailan kaya? Yun ang mga tanong na bumabagabag sa puso't isip ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Nagla-lunch kami noon ng mga katrabaho ko. Isa pong napakalaking call center company ang pinagtatrabahuan ko, Mama Mia. Malaking malaki po yun na halos isang buong building na may kung ilang mga floors ay kami lang po ang umuukupa. Isang araw noon nagla-lunch kami. May activity noon, Mama Mia, para sa Halloween. Kaya naman maraming agents ang nasa floor nung mga panahon na yon. Yung iba kahit day off ay pumunta rin. Yung iba naman, kahit na walang trabaho at nakabakasyon ay pumunta rin dahil maraming freebies. Kakaiba ang kumpanya naming ito, Mama Mia, dahil ang dami-daming pakulo. Mga chocolates at pera ang mga prizes kapag nagpapagames. Kaya ang dami-daming tao, then the usual day ang pantry noon. Hanggang sa makapanggaan ko ang isang lalaki. Matangkad, moreno, gwapo, maapil. Itago natin siya sa pangalang Noel. Si Noel, Mama Mia, nakilala ko nung mabasa ko ang kaniyang ID.
Required talaga sa isang call center company na suot-suot mo ang ID mo na nakadisling pa. Dapat yun ay lagi mong bitbit dahil hindi ka makakapasok sa mga pintuan kung wala yun. Yun kasi ang ini-scan para bumukas at sumara ang pinto. Sorry sabi ko kaagad nung makita ko kung gaano ito kasimpatiko at gwapo. Ayos lang yun, miss. Ako rin naman hindi nakatingin sa dinadaanan ko. Sabi niya. Angel nga pala. Nilahad ko sa kanya ang kanang kamay ko para makipagkamay. Inabot naman niya yon, Mama Mia. Noel nga pala. Alam ko. Sabi ko nung kinikilig ako habang magkahawak ang aming mga kamay. Pakiramdam ko nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay pinisil niya ang kamay ko bago niya ito bitawan. Ano? Alam mo kung sino ako? Tanong niya. Hindi. Nabasa ko lang dyan sa ID mo. Sabi ko naman. Ganun ba? Sensya ka na talaga ha, Angel? Ayos lang yun, Noel. Walang problema. Yun ang unang pagkakataon na nagkadaupang palad kaming dalawa ni Noel. Mama Mia, hindi ko maipaliwanag ang attraction na aking nararamdaman. Kahit kailan ay hindi pa ako nagkaroon ng klaseng encounter sa kahit na sinong lalaki. Kahit pa nga, Mama Mia, yung mga nagiging nakarelasyon ko dati. Iba ang dating sa akin ni Noel. Totoo pala yun, Mama Mia, na may makikilala kang isang taong biglang magpapatigil ng iyong mundo. Na para bang nagsuslow mo lahat sa paligid mo. Para bang naglalaho ang lahat ng boses. Kahit na ang ingay-ingay nung panahon na yon sa loob ng pantry ay parang wala akong ibang naririnig kundi ang tinig ni Noel at ang kalabog ng aming mga dibdib. Eto na. Eto na ang lalaking gustong gusto ko. Eto na ang dream guy ko. Etong pakiramdam na ito. Eto na ang nagsasabi na siya na nga ang para sa akin. Sa dinami-dami ba naman ng mga nakarelasyon ko noon, wala pang ni isang nagparamdam sa akin katulad ng pinaramdam ni Noel kahit na isang beses pa lang kaming nagkausap, dalawa. Kahit na sa konting oras na nagka-interact kami, ay iba pa rin talaga. Ibang-iba talaga. Sabi ko noon sa sarili ko. Noong nag-umpisa na activity, Mama Mia, na Halloween, at nagko-costume na kami, ay paggala-gala talaga ang mga mata ko sa buong paligid. Hinahanap ng aking mga mata si Noel. Pero dahil nga siguro naka-costume ang mga tao ay hindi ko siya nakita. Hanggang sa in-announce na ang best in costume. Hindi ako nanalo, ibang babae ang nanalo na Maleficent, Mama Mia. Samantalang nung tinawag ang lalaking nanalo ay biglang kumabog ang dibdib ko. Si Noel ang tinawag. Alam kong siya yon dahil bukod sa kanyang pangalan ay sinabi rin ang kanyang apelyido na nabasa ko kanina sa kanyang ID nung nagkabanggaan kaming dalawa. Kaya alam kong siya yon. Gustong-gusto ko siyang puntahan sa ibabaw ng entablado. Gustong-gusto ko siyang lapitan. Pero hindi ko nagawa yun sa dami ng tao. Hanggang sa natapos na lang ang activity na yun. Hanggang sa bumalik na nga kami sa floor, hanggang sa nagpakaalipin na naman kaming ulit sa salapi at nagtrabaho. Lumipas ang mga araw, Mama Mia. Lumipas ang mga linggo na hindi ko na kailanman nakita pa si Noel. Wala na rin akong naging balita sa kanya. Nakakahiya namang magtanong-tanong ang dami-dami namang mga team na nasa floor, kaya siguro baka mga 100 tao pang tanungin ko bago ako makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Kinalimutan ko na siya nung mga panahon na yon. Sinabi ko na sa sarili ko, baka panandalian lang yon. Baka isa si Noel sa mga taong dadaan lang sa buhay ko ng isang saglit pagkatapos ay hindi na babalik. Yun ang akala ko pero iba pala talagang maglaro ang tadhana, Mama Mia. Christmas party.
bongga kung magkaroon ng Christmas party ang isang call center company, Mama Mia. Ewan ko, dahil siguro sa sobrang stress ng trabaho namin, dahil siguro sa sobrang nakakasakit ng ulo, at ka-resign naman talaga yung mga account na hinahandle namin, kaya bongga kung magpa-party ang mga boss namin. Ang daming pagkain, ang dami-daming pakulo, ang dami-dami ring inumin. Oo, kahit may iba na nagtatrabaho pa ay pinapayagang uminom on a normal dosage lang naman. Hanggang sa nag-umpisa na nga ang party. Mama Mia, ang party na yun dahil may pa-cater ay may mga chairs and tables po na naka-assign bawat team. At sa hindi ko ba naman inaasahang pagkakataon, magkatabi lang ang table ng team namin ni Noel. Tapos magkatalikuran pa ang upuan naming dalawa. Nung tinawag ang team nila at isa-isa silang ipinakilala ng kanilang TL o team leader, ay gulat na gulat ako nung tawagin ang kaniyang pangalan at nagsalita siya sa may likuran ko. Pagkalingon ko ay nilingon din niya ako at nginitian. Ah, hindi niya ako nakalimutan. Sabi no ng isip ko na hindi naman masyadong halatang kinikilig. Hi Angel, ikaw pala yan. Siya ang unang bumati sa akin nung magkatabi kami na kumukuha na ng pagkain sa may buffet table. Oo, ako to. Ang ganda mo naman at ang sexy mo naman dyan sa suot mong Santa dress. Mama Mia, ginaya kasi namin noon sa aming performance yung nasa Mean Girls ba? Na mga naka-igsing Santa dress, yung mga sexing babae doon. Yun ang naging performance kasi namin. At ako, hindi na ako nagbihis dahil gusto ko rin naman na makita ako ni Noel sa gano'ng ayos. Kitang-kita ko kasi Mama Mia habang nagpe-perform kami na hindi matanggal-tanggal ang mga mata ni Noel sa akin. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero maganda po ang hinaharap ko. Maganda po ang cleavage ko at yun po ang isa sa mga asset ko. At alam kong isa yun sa mga bagay na tinitignan sa akin ni Noel. Mula kasi nung pinakilala sila kani-kanina lamang nung mag-umpisa ang party, ay naisip kong hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong ito. Total naman ay wala akong trabaho noon kasi nga party at day off ko rin naman ay lalandi ako. Sakto din naman pala na day off yun ni Noel, Mama Mia. Sakto din naman pala na wala siyang ibang gagawin. Kaya naman, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkainuman dalawa. Lalo na nung tapos na ang formal na party at yung mga may trabaho pa ay bumalik na sa floor. Kaming mga walang trabaho ay pumarty pa rin kami ng pumarty. Nagkatabi na kami noon ni Noel sa iisang mesa at nag-uusap. Dahil nga sa sobrang ingay, dahil napakabongga naman talaga nung nirentahan nilang mga speakers at syempre sound system, Mama Mia, ay kung mag-usap kami ni Noel ay nagbubulungan. Nakikiliti ako, nakikiliti maging ang pagkababae ko sa tuwing lumalapit sa tenga ko ang labi ni Noel. Hanggang sa ako na rin mismo, Mama Mia, ay bumubulong-bulong sa kanya. Pero sinasadya ko pong kapag bumubulong ako ay hinihipan ko ng pakonti-konti ang kanyang tenga at nakikita kong nananayo ang kanyang mga balahibo. Effective. Kinikilig din siya. Hindi naman po sa pagmamalaki pero magaling po talaga ako sa mga bagay na ganun. Flirt nga ang tawag sa akin ng ate ko dahil madali lang daw akong makakapag-usap lalong-lalo na sa opposite sex. Kapag po namamalengke kami ng ate ko, kapag ako po ang nagtatanong at tumatawad, ay pinagbibigyan talaga ako, lalo na kapag lalaki, yung nagbabantay ng tindahan o yung mga nagtitinda. Alam kong master flirter ang tawag sa akin ng aking ate at hindi ko yun i-go to waste. Magagamit ko yun ngayong gabi habang kasama ko si Noel. Hanggang sa naging palapit ng palapit ang mga upuan namin sa isa't isa. At nung matapos nga ang party ay lumabas na ako. Nag-jacket na lamang ako at hindi na nagpalit.
Mama Mia, biglang may humintong motor sa harapan ko habang nag-aantay ako noon nung masasakyan. Angel, pauwi ka na ba? Halika na, sabay na tayo. Sabi niya. Noong tinanggal niya ang helmet niya ay kilig naman ako dahil pakiramdam ko ay nasa isang movie kami. Walang iba yun kundi ang gwapo kong crush na si Noel. Ay huwag na, baka out of the way ako. Nung sinabi ko nga ang lugar ay natawa siya dahil totoo palang out of the way talaga ako. Pero sige na, huwag kang mag-alala, ihahatid pa rin kita. Ano na magmamadaling araw na, baka kung mapano ka sa daan. Napaka-sexy mo pa naman sa suot mong yan. Sabi niya. Mama Mia, hindi na rin ako nag-atubili pa. Syempre, magpapakipot pa ba ako? This is it. Madidikit ko na ang katawan ko sa katawan ng lalaking gustong gusto ko. Mama Mia, yumakap ako sa kanya. Lumiko kami at binagtas ang daan papunta sa amin. Nag-uusap kaming dalawa at mahinang-mahina lang ang kanyang takbo. Tinanggal niya rin ang helmet niya nung mga panahon na yun at hindi na niya isinuot pabalik dahil nga mahina lang din naman ang takbo namin at wala namang mga enforcer kapag ganoong oras na. Nag-uusap kaming dalawa. Ang akin pong panga ay naipatong ko na sa balikat niya. Lumilingon-lingon pa siya sa akin kapag kinakausap niya ako, kaya paminsan-minsan ay dumadampi ang labi ko sa kanyang pisngi. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Bigla ako na lang hinalikan ang pisngi niya nung lumingon na naman siya ulit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko nung ginawa ko yun. Hindi ka kaya magagalit sa akin, Angel? Sabi niya. Ano? Bakit naman ako magagalit? Kung papasok ba ako sa biglang liko, magagalit ka? Mama Mia, napasinghap ako nung mga panahon na yun. Bakit naman ako magagalit? Gusto ko rin naman yan. Sabay sabi ko. Pagkasabi kong gano'n ay bigla na lang niyang iniliko ang kanyang motor na muntik pa akong mapasigaw dahil hindi ako nakahawak ng maayos sa kanyang bewang. At nung dumating nga kami sa biglang likong lugar, Mama Mia, ay agad-agad kaming pumasok sa loob. Wala nang sabi-sabi. Halos, Mama Mia, mapunit na nga ang dress na suot ko noon dahil napakanipis lang ng zipper noon at nagmamadali pa siyang buksan ang mga ito. At nung nakabuyang-yang na nga sa kanyang pagkababae ko, ay wala na siyang inaksaya pang panahon. Nilamutak na niya buo kong katawan, Mama Mia. Ako naman ay walang nagawa kundi ang umungol ng umungol. Napakagaling niya. Sobrang galing niya. Magaling din naman yung mga ex ko pero walang kasing galing si Noel. Napakagaling niyang humawak. Napakagaling niyang humaplos. Napakagaling niyang yumakap at humalik. At lalong napakaganda sa tenga ang boses niya habang pinapaligaya ko siya, Mama Mia, at paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ko. Nagpakaligaya kami nung madaling araw na yun. Nagtampisaw kaming dalawa sa kama. Pagkatapos namin sa kama ay sabay kaming pumasok sa banyo. Sa loob ng CR, dun kami nagpatuloy. Parang wala kaming kapaguran dalawa. Para ba kaming bagong kasal at nananabik pa sa isa't isa. Hanggang sa nakatapos na nga kami. Nung matapos kami, Mama Mia, ay tsaka ko pa lamang napansin ang kanyang daliri. Wala naman siyang suot na singsing, pero may bakat na singsing yun. Tinignan ko ito. Napansin niyang tinitigan ko ang daliri niya. Eto ba? Sorry hindi ko nasabi sa'yo. May asawa kasi ako. Pagkasabi niyang yun ay napatigalgal ako. Bakit hindi ko agad tinanong kung may asawa na ba siya? Asawa as in kasal kayong dalawa? Sabi ko. Oo. Sorry, hindi ko na nasabi.
Hindi ka rin naman kasi nagtanong eh. Gusto kong magwala nung mga panahon na yun pero kinalma ko ang sarili ko. Tama nga naman. Hindi nga naman ako nagtanong sa kanya. Pero tama bang ikama niya ako nang hindi man lang niya sinasabi sa akin yon? Pero ikaw din naman ang may kasalanan ni Angel. Pumayag ka rin naman na pumunta kayo sa biglang liko. Kaya wala siyang kasalanan dito. Sabi pa ng isang bahagi ng utak ko na pinagtatanggol pa rin hanggang sa mga panahon na yun si Noel. Wala lang naman siguro sa'yo itong nangyari, di ba? Casual lang naman to. Pareho naman natin tong ginusto. Bigla niyang sinabi. Gusto kong umiyak nung mga panahon na yun at gusto ko siyang sumbatan pero hindi ko ginawa. Magmumukha lamang akong desperada. Magmumukha lamang akong humahabol sa kanya. Kaya pininindigan ko ang sinabi niyang wala lang din sa akin ang bagay na yon. Wala lang, ano ka ba naman? Sabi ko sa kanya. Sports lang ba? Sige na, tapos ka na ba dyan? Nakabihis na ako oh. Tapos uwi na tayo. Hatid mo ako ha. At least man lang dyan makabawi ka. Uy, bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang performance ko? Tanong ni Noel sa akin. Pwede na rin. Sabi ko naman dahil gustong gusto kong saktan sana ang loob niya. Kagaya ng pananakit niya ngayon sa akin nung malaman kong may asawa pala siya. Pwede naman nating ulitin para makabawi ako. Wag na, pagod na ako. Sabi ko sa kanya dahil nagalit talaga ako dahil nga Mama Mia, itinago niya sa akin ang katotohanan na may asawa na pala siyang tao. Hanggang sa makalabas na nga kami dun sa motel na yun at inihatid na niya ako dun sa tinutuluyan ko. Kaming dalawa lang ng ate ko ang magkasama sa apartment na yun, Mama Mia, dahil sa probinsya naman nakatira ang aming buong pamilya. Ang ate ko ay nagtatrabaho sa bangko. Pang-umaga ang pasok niya, samantalang ako ay panggabi. Pero nung araw na yon ay day off ko nga. Pumasok ako sa loob ng kwarto, kumuha ng damit at nag-shower. Hindi ko na napigilang maiyak sa loob ng shower, Mama Mia. Bakit kaya ganun? Palpak na naman. Akala ko pa naman kaya ko yun naramdaman kay Noel ay dahil siya na ang lalaking para sa akin. Siya na ang inilaan ng may kapal at ng kapalaran para sa akin. Pero bakit hindi na naman? Bakit mali na naman? Mali na naman ako. Sabi ko noon sa sarili ko. Mama Mia, chinarge to experience ko na lang din ang lahat. Kahit na ang totoo ay nasaktan ako dahil minamahal ko na po ng panahon na yun si Daniel. Hindi naman yung mahal na mahal pero yung talagang may nararamdaman na ako sa kanya. Okay lang yan. Di ko na naman siya ulit makikita, di ba? Dahil matatapos na naman ang araw na to. Siguro pag magkita kami ulit kapag meron na namang okasyon sa opisina, kapag meron na namang event. Hindi mo na siya makikita ulit, Angel, kaya wag kang mag-alala. Pangaalo ko noon sa sarili ko. Kaya lang hindi naman yun nangyari, Mama Mia. Matapos kasi ang halos 2 linggo mula nung may mangyari sa aming dalawa ni Noel, ay bigla na lang siyang inilipat sa team namin. Na-dissolve kasi ang team nila, Mama Mia, dahil biglang nag-resign ang kanilang team leader at hindi na ito nagpakita. Ang alam ko ay may mga nagawa raw itong violation at mga kasalanan, kaya bigla na lang itong nag-resign at hindi pa nakahanap ng kapalit sa kanya. May iba din namang mga kasamahan si Noel na nag-resign nung Pasko, kaya konti lang sila sa kanilang team. Kaya naisipan ng management na i-dissolve na lang sila at tsaka paghiwa-hiwalayin na lang sila sa iba't ibang team. Sakto pa nga na napunta sa team namin si Noel. Gulat na gulat ako nung bigla siyang pumasok sa aming area, Mama Mia, at pinakilala siya sa amin ng aming team leader. Gumiti naman siya sa akin ng pagkatamis-tamis na animo ay walang ginagawang masama. Na animoy walang nangyari sa amin. Ganun naman siguro talagang mga lalaki, hindi ba? Napakabilis lang sa kanila nakalimutan ng lahat. Para sa kanila, casual lang ang lahat ng bagay.
Pero inayaan ko na lang yun. Bahala na siya sa buhay niya. Kaya lang, mula nung naging magka-team kaming dalawa ni Noel, Mama Mia, ay dun naman po nag-umpisang maging ka-close ko siya. Magkatabi kasi kaming dalawa ng station. At kapag wala pong call, ay nag-uusap kami. Ayoko naman na hindi siya kausapin kapag kinakausap niya ako. Ayokong isipin niyang apektado pa rin ako sa mga nangyari sa amin at sa pagsisinungaling niya sa akin tungkol sa pagkakaroon niya ng pamilya. Ang gusto ko, Mama Mia, ay maisip niyang baliwala lang talaga sa akin ang mga nangyari tulad ng pambabaliwala niya. Hanggang sa isang gabi. Bago magumpisa ang shift namin ay nagkaroon kami ng meeting. Pero napansin ko habang nagbi-meeting kami ay parang wala sa sarili niya si Noel. Tinitignan ko lamang siya, sinusulyap-sulyapan. Ewan ko ba, sinabi ko na sa sarili ko na ayoko na sa kanya pero hindi ko rin naman mapipigilan ang aking damdamin. Mahal ko pa rin talaga siya eh. May nararamdaman pa rin talaga ako sa kanya. At ang hindi ko naman nakalain, Mama Mia, ay ang gabing yun ang mag-uumpisa ng lahat. Matapos nga ang meeting namin ay may 1 oras pa kami bago mag-umpisa ang aming shift. Kaya lumabas ako para magyosi. Pagkadating ko doon ay nandun pala sa may gilid si Noel at nag-iisang nagyoyosi. Noel, anong ginagawa mo dito? Nagyoyosi? Ikaw din ba nagyoyosi ka? Tanong niya sa akin. Hindi naman palagi, kapag stress lang. Stress ka rin ba? Sino ba namang hindi masistress dito sa trabaho natin? Sagot ko. Sa trabaho pala. Nagulat ako sa naging sagot niyang yun kaya tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Wala to. Anong wala? Naumpisahan mo na kaya sabihin mo na. Hindi trabaho ang dahilan ng stress mo? Hindi. Ano pala? Asawa ko. Napalunok ako noon ng sarili kong laway nung banggitin niya ang asawa niya. Bakit ka stress sa asawa mo? Kung hindi mo mamasamain ang tanong ko pero kung ayaw mong sagutin, wag na lang. Naging defensive ako bigla. Di, ayos lang. Buti nga may makakausap ako. Yung asawa ko kasi pakiramdam ko, hindi ako mahal eh. Kasi laging inuuna yung pamilya niya. Alam mo ba na kahit mag-asawa na kami, pamilya pa rin niya inuuna niya. Mama niya, papa niya, mga kapatid niya. Sila pa rin lagi. Sila pa rin lagi. Ako, baliwala sa kanya, parang hindi niya ako asawa. Ewan ko ba kung bakit nagpakasal pa ako sa kanya ganun naman siya simula pa noon. Mama Mia, nakisimpatya ako kay Noel. Sinabi ko sa kanya na mali yung babae dahil ang totoo kapag nag-asawa ka na, dapat prioridad mo na ang asawa mo. Di ba tama naman ako, Mama Mia? Tama naman ako sa bagay na yun. Simula nga nung kinomfort ko siya habang nagyoyosi kami ay naging close na kaming dalawa sa isa't isa. Hanggang sa nag-offer na naman siya na ihatid niya ako, Mama Mia. At ang paghatid na yun ay nauwi na naman sa pagpunta namin sa isang motel. Sa dati pa ring motel na pinuntahan naming dalawa. Oo, Mama Mia. Alam ko na sa pagkakataong ito na may asawa siya at nagkakaproblema silang dalawa. Sinasabihan niya ako ng mga problema niya tungkol sa kanyang asawa. Sabi pa niya kung katulad ko lang daw ang asawa niya ay baka hindi siya namomroblema. Baka gusto niya raw lagi na umuwi sa bahay kung kasing sexy ko ang maaabutan niya at kasing maalaga ko. Ang totoo kasi niyan ay ginagawan ko na rin ang sariling baon niya si Noel. Kapag nagbabaon ako ay syempre, Mama Mia, dinadamay ko na siya. Inaalagaan ko na siya. Ako din ang laging nagsasabi sa kanya na kumain ng mga masusustansyang pagkain, hindi katulad ng pinapabaon ng asawa niya sa kanya na lagi na lamang hotdog o kung ano pa mang mga processed food. Ako, nag-e-effort talaga akong magluto ng masasarap para sa kanya. At simula nga noon, Mama Mia, ay nagkaroon na nga kami ng relasyon.
Simula nung pangalawang beses na pumasok kami sa motel. Habang bumabayo kasi siya, Mama Mia, ay bigla ko siyang sinabihan na mahal ko siya. Hinalikan niya ako at sinabi din niyang mahal din niya ako. Sa pagkakataong yun ay mas naging masarap ang pagdiniig naming dalawa. Mas masarap palang makipagniig kapag mahal niyo ang isa't isa. Yun nga ang naging umpisa ng pagkakaroon namin ng relasyon ni Noel. Masayang masaya ako at nakikita ko ring umuunti-unting lumiliwanag ang kaniyang sarili. Umuunti-unting lumiliwanag ang kaniyang mukha. Pati nga mga kasamahan namin sa trabaho at mga ka-team namin ay nagtatanong kung inspired daw ba si Noel kasi masaya ang kaniyang mukha. Alam kong ako ang dahilan ng kasiyahan na yun, kaya naman Mama Mia, masayang masaya din ako. Oo, mali kasi may asawa siya. Pero napunta naman siya sa walang kwentang asawa. Kung sana ako ang naging asawa niya, hindi siya mamumroblema ng ganito. Hindi siya maghahanap ng kalinga sa ibang babae. Kaya kasalanan ng asawa niya kung bakit kami nandito ngayon ni Daniel. Kung bakit kami nandito ngayon ni Noel. Kasalanan niya kung bakit masaya kami ngayon. Kung bakit nagmamahalan kami ngayon. Kung niloloko man siya ng asawa niya, siyang may kasalanan nun. Kasi nandyan na sa kanya yung grasya, binabaliwala pa niya. Samantalang ako, dapat magpasalamat siya sa akin dahil ako ang dahilan kung bakit hindi na stress na umuuwi ng bahay nila ang kaniyang asawang si Noel. Tumagal ng tumagal ang relasyon naming dalawa ni Noel, Mama Mia. Kaminsan-minsan pa nga ay nagdiniig kami sa loob ng sleeping quarters ng call center company na pinagtatrabahuan namin. Meron kasing mga quarters. Meron kasing mga sleeping quarters ang kumpanyang pinagtatrabahuan namin, Mama Mia. Tinayo yun para may matulugan ang mga nagtatrabaho kapag pagod na o kapag hindi makauwi. Noong panahon na yun ay sira po ang male sleeping quarter. May inaayos po doon kaya pinapayagan ang mga lalaki na makitulog sa female quarters, Mama Mia. In-announce naman na alam naman daw nilang lahat na matured na kami doon sa trabaho. Pero ang hindi nila alam ay may mga katulad ko. Katulad namin ni Noel na sabik sa isa't isa. Alam kong hindi lang kami ang palihim na nagniniig doon. Alam kong hindi lang kami ang lihim na may relasyon sa loob ng kumpanyang yon at lihim na nagniniig sa loob ng female sleeping quarter. May naririnig din kasi kaming iba na nagniniig doon at umuungol pa nga. Natatawa kaming dalawa ni Noel habang nagniniig din kaming palihim, Mama Mia. Ang totoo niyan ay napaka-exciting at napakasarap ng naging relasyon namin. Napakasaya kung tutuusin. Hanggang sa isang araw, may nag-text sa akin. Isang unknown number pero parang kilala ko kung saan yun nanggaling. Ikaw ba si Angel? Pwede bang layuan mo ang asawa kong si Noel? Pwede bang huwag ka nang magpahatid sundo sa kanya? Oo, alam ko. Alam kong ikaw ang gumagamit ng helmet ko kung kaya't wala ito sa bahay namin. Pwede bang maging maayos kang babae? Nakikipag-usap ako at nakikiusap ako bilang babae sa babae. Mama Mia, agad kong itinawag yon kay Noel. Agad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa text sa akin ng asawa niya. Agad naman niya akong pinuntahan at niyakap. Umiiyak ako nung mga panahon na yon dahil nainsulto ako sa sinabi ng kaniyang asawa. Pinunasan ni Noel ang mga luha ko. Huwag kang mag-alala, iiwan ko rin naman siya. Sa ngayon, lie low muna tayong dalawa. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita iiwanan at ipagpapalit sa iba. Ikaw na ang mahal ko, Angel, at hindi na siya. Napanatag ako nung sabihin sa akin yun ni Noel, Mama Mia, at lumakas lalo ang loob ko. Sino ba naman ang hindi lalakas ang loob, lalo na kung paulit-ulit kang sinasabihan na ipaglalaban ka niya kahit sa sino man, kahit sa harap pa ng maraming tao, at kahit sa harap pa ng asawa niya.
Ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay napakaganda ko. Ako ang pinipili at hindi ang asawa. Kaya masaya ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hindi ako nakinig sa asawa niya. Patuloy pa rin ang lihim naming relasyong dalawa ni Noel. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung sino man ako sa buhay ni Noel. Dahil ang sabi sa akin ni Noel ay bigyan ko lang daw siya ng less than a year at iiwan din niya ang asawa niya. Wala naman daw makukompromiso dahil wala naman silang anak. Naniwala ako doon. Lalo pa, Mama Mia, nung hindi na nag-effort pa si Noel na itago ang namamagitan sa aming dalawa. Kapag nasa labas kami ay hindi na tulad ng dati na diretso na lang kami sa motel at dun na lang kami order ng pagkain. Ngayon ay pumupunta na kami sa mga fast food chain, sa mga coffee shop para umorder at saka kami pupunta ng motel. Para na kaming magkarelasyon talaga na legal sa lahat, na walang pakialam kung anong sasabihin ng iba. Alam mo, bilib talaga ako sa tapang mo. Hindi ka ba natatakot na mahuli tayo ng asawa mo? Bakit ako matatakot? Siya nga ang nakikiusap sa akin na wag ko siyang iwan eh. Siya nga nakikiusap sa akin na okay lang na tayo basta't hindi ko siya iwanan. Talaga? Sabi ko sa kanya. Ganun ka desperada yung asawa mo? Tumawa na lang si Noel at ang sabi niya wag na lang naming pag-usapan ng asawa niya at mag-enjoy na lang kami sa piling ng isa't isa. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Nag-enjoy kaming dalawa na magkasama. Hanggang sa isang araw, pumunta kami sa isang fast food chain. Noong mga panahon na yun ay napakadaming tao. Kahit pa nga noon, Mama Mia, ay madaming tao ay nagsasama na rin kaming dalawa ni Noel sa labas. Well, wala namang mga sweet-sweet na akbay o hawak kamay, wala namang ganun. Pero hindi na siya nahihiyang magkasama kami. Hindi katulad dati na palihim lang kaming pumupunta sa mga motel. Napakalaking improvement na yon para sa akin sa aming relasyon. Babe, kumuha ka muna ng mauupuan natin. Dito na lang tayo kumain, sabi niya. Gutom ka na ba? Tanong ko. Oo eh. Ang daming tao kaya ako na lang pipila dito. Maghanap ka na lang ng mauupuan natin. Yun ang ginawa ko, Mama Mia. Dami-daming tao. Hanggang sa makahanap nga ako nung malapit sa may pintuan na tig-2 tao lamang. Naupo na ako doon. Nung biglang bumukas ang pintuan ng fast food chain at biglang may binati ang isang guard. Good afternoon po, ma'am, sabi nung guard sa isang babaeng nakaitim na dress at naka-shades din ng itim. Mahaba ang buhok niya na medyo kulot at maputi. Maputi siya. Mama Mia, para bang napaka-demanding ng kanyang presensya na halos lahat ng tao na nasa loob noon ay napalingon sa kanya. Ganon katindi ang presensya niya, siguro na rin dahil sa mabango niyang amoy. Pati ako ay napalingon. Nung napalingon siya, sa kinaroroonan ko ay tinanggal niya ang kanyang suot na shades. Parang pamilyar sa akin ang babaeng to sabi ko sa sarili ko, nung bigla siyang lumapit sa akin. Hi, you're Angel, right? Oo, bakit? Halika, sumama ka sa akin sa labas. At bakit ako sa iyo sasama, miss? Tanong ko. Sasama ka ba ng matiwasay o kakalad ka rin kita dito? Alam ko kung sino ka sa buhay ng asawa kong si Noel. Dun, Mama Mia, ay natigang ako, nagulat. Asawa ni Noel ang kaharap ko ngayon. Hanggang sa hinila na nga niya ako palabas. Nagpatianod na lang ako para hindi na kami pagtinginan ng mga tao. In fairness sa kanya, hindi naman siya nagwala. Hindi naman siya nagalit. Hinayaan niya lang akong makasunod sa kanya. Hanggang sa makasunod na nga ako, Mama Mia.
Nung nandun na kami sa may parking lot na walang masyadong tao, dahil parking lot yon ng isa sa mga business establishment na yon na hindi pa nagbubukas, ay hinarap na niya ako. Siguro naman by now, kilala mo na ako. Asawa ako ni Noel. Asawa ako ng lalaking kinakalantari mo. Oo, alam kong asawa ka, pero ako ang mahal ni Noel. Hindi ko na rin napigilang sumagot sa kanya, Mama Mia. At saan ka kumukuha ng kapal ng apog mo para sabihin yan sa akin? Pinakasalan ka ba? Tanong niya sa akin na nang iinsulto. Nauna ka lang kaya ikaw ang napakasalan. Kung nagkataong nauna akong makilala ni Noel, sigurado ako kami ang ikinasal at hindi ikaw. Sa galit niya, Mama Mia, ay bigla niya akong nasampal. 2 sampal ang inabot ko sa kanya. Lalaban sana ako pero nakikita akong may ibang tao nang nakakakita sa amin, kaya hinayaan ko na lamang siya. Hanggang sa makasunod na nga sa aming dalawa si Noel. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito, May? Tanong niya. Doon ako napatitig, Mama Mia. Bakit pamilyar sa akin ang pangalan? At pamilyar din sa akin ang kanyang muka. Ano kayang meron sa babaeng to? Pero bago pa ako makapag-isip ng tama ay isa na namang sampalang tumama sa akin. Layuan mo si Noel kung ayaw mo na magkagulo tayo. Kung ayaw mo na maiskandalo ka. At ikaw lalaki ka. Pinapangalandakan mo na ba talaga ang pagkakaroon mo ng babae? Ganun ka na ba talaga katapang ngayon? Gusto mo bang kasuhan kita? Tanong niya. Bago pa man makasagot si Noel ay umalis na ang asawa niya, Mama Mia. Ako naman ay naiyak. Akala ko ba sabi mo ipagtatanggol mo ako kahit kanino? Kahit pa sa asawa mo. Bakit hindi mo ako pinagtanggol kanina habang binubugbog niya ako? Sabi ko sa kanya. Pasensya ka na, mag-usap na lang tayo ulit. Bigla ba naman niya akong iniwanan noon, Mama Mia? Bigla ba naman siyang sumunod sa asawa niya? Mama Mia, galit na galit ako noon. Umuwi ako ng bahay na iyak ako ng iyak. Nagulat pa nga ang ate ko. Hindi pala siya naka-duty nung araw na yon at nag-day off pala siya. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ang pula ng pisngi mo? At bakit ka umiiyak, ha? Wala to. Sige ate, magpapahinga na ako. Pumasok ako sa loob ng kwarto ko. Pinilit kong matulog pero hindi ako makatulog sa sobrang galit na nararamdaman ko, Mama Mia. Galit na galit ako dahil hindi ako nakaganti. Hindi ako nakaganti ng sampal. Hindi ako nakaganti sa kanya. Kaya galit na galit ako. Hanggang sa hinanap ko ang apelyido ni Noel at ang pangalan ng kaniyang asawa. At nakita ko ang Facebook niya, Mama Mia. Nakapublic iyon. Nakita ko doon ang mga photos nila ni Noel. Nakita ko rin ang photos ng kanilang kasal. Marami ang nag-congratulate sa kanila. Hanggang sa nakita ko ang iba sa mga schoolmates ko nag-congratulate sa kanya, Mama Mia. Nakita ko doon ang isa kong kaibigan na nakapag-comment kaya minessage ko siya. Ini-screenshot ko ang picture ng kasal nila ni Noel at ng kanyang asawa at sinend ko yun sa kaibigan ko at tinanong ko kung kilala ba niya ang mag-asawang yun. Ay oo, kilala ko yan. Hindi mo ba naaalala? Yun si May. Yung niligawan din ng ex mo dati. Doon bang sa private school galing? Mama Mia, napakaliit naman pala talaga ng mundo. Sa dinami-dami ng pwedeng maging asawa ni Noel, ayun pa talagang babaeng pinagpalit sa akin ng ex ko. Lalo akong hindi nakaramdam noon ng konsensya. Lalo akong nagalit sa kanya. Siya ang unang nang-agaw sa akin noon. Kaya aagawin ko rin sa kanya ang lahat, sabi ko sa sarili ko. Inantay ko talagang mag-Lunes. At nung nag-Lunes na nga at pasukan ko na naman sa gabing yon, Mama Mia, ay nagulat ako
Nagulat ako dahil pinagtitinginan ako ng hindi maganda ng mga ka-floor ko. Hanggang sa nilapitan ako ng isa kong mga kaibigan sa trabaho. Uy girl, saan ka ba nanggaling nung weekend? Bakit di ka pumasok? Di ba dapat may pasok ka kahapon? Nag-sick leave ako kasi hindi magandang pakiramdam ko. Sabi ko, alam mo na ba ang kumakalat na chismis? Anong kumakalat na chismis? May sinend sa GC natin. Isang picture mo. At sinabing, kabit ka raw ni Noel? Ano? Mama Mia, pinakita sa akin nung aking kaibigan ang sinasabi niyang picture sa aming group chat. Ewan ko ba, nakamute kasi ang group chat na yun sa akin kaya hindi ko nakita. Kaya nagulat na lang ako, Mama Mia, nung makita ko yun. Hindi totoo to. Sabi ko. Dininay ko yun, Mama Mia. At sinabi kong selosa lang talaga yung asawa ni Noel. Sinabi ko, Mama Mia, na magkaibigan lang kami ni Noel. Na naging close kami sa isa't isa dahil nagtutulungan kami sa trabaho. At gumagawa din kami ng mga plano para magkaroon ng negosyo dahil pareho kami ng hilig. Sinabi kong praning lang at paranoid ang asawa niya. Yung iba naniwala pero yung iba ay hindi. Pero simula nung araw na yun, Mama Mia, ay iniwasan na ako ni Noel. Hindi na niya ako pinapansin pa. Iniintay ko siya tuwing break time pero hindi na siya nakikisabay sa akin. Kapag ako naman ang sumabay sa kanya ay sumasabay siya sa iba niyang mga kaibigan na ka-floor namin kahit hindi namin ka-team. Sumasama din ako sa kanila pero pinagtitinginan nila ako ng hindi maganda. Ayokong masabihan na desperada kaya dinistansya ko muna ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, kakausapin ko na lang si Noel kapag day off na naming dalawa. Tinawagan ko siya, Mama Mia. Pero tinext niya lang ako. Huwag mo na akong tawagan. Inaayos na namin ng asawa ko ang relasyon namin kaya hayaan mo na kami. Pasensya na pero may asawa pa rin akong tao. Sabi niya. Sobra akong nagalit nung mga panahon na yon. Pakiramdam ko ay napakatalunan ko. Hindi na nga ako nakaganti sa pambubugbog sa akin ng asawa ni Noel. Tapos eto pa, siniraan pa niya ako sa mga kasamahan ko. At hindi pa siya nakontento dun, Mama Mia. Pati mga magulang ko ay pinadalhan din niya ng mensahe. Ewan ko ba kung paano niya nakilala o kung paano niya nakuha, Mama Mia, ang account ng mga magulang ko. Kung paano niya nakuha ang Facebook account ng papa ko. Bakit ganun? Paano niya nakuha yon? Nalaman ko na lamang dahil tinawagan ako ng ate ko. Wala ako noon sa inuupahan naming apartment. Gumala ako noon dahil sobrang buwisit ko talaga at gusto kong magpahangin. Umuwi ka, Angel, ngayon din sa bahay. At bakit, ate? Tanong ko. Nandito sina mama at papa. Kakausapin ka raw. Hindi ko alam noon, Mama Mia, kung ano ang meron. Kaya umuwi ako sa bahay. Nagulat na lang ako nung sampal lang sinalubong sa akin ng papa ko. Anong klase kang babae? Pinalaki ba kitang ganyan? Pinalaki ka ba namin na maging malandi at pumatol sa may asawang lalaki? Paano pong sinasabi niyo? Pagmama ang maangan ko. Alam na namin ang lahat. Nag-message sa amin yung May. Kabit ka raw ng asawa niya? Hindi totoo yun. Praning lang yung babaeng yun. Magkaibigan lang kami ng asawa niya. Pinakausapan ka raw niya na wag nang umangkas sa motor ng asawa niya pero angkas ka pa rin ng angkas. Ano bang nangyayari sa'yo, Angel? Bakit ka pumatol sa may asawa? Mas lalo akong nagalit nun kay May, Mama Mia. Pakiramdam ko, she turned everyone against me. Mga kaibigan ko, kasamahan ko sa trabaho, pati na rin sarili kong pamilya. Pakiramdam ko mas kinampihan siya ng mga magulang ko nung mga panahon na yun. Bakit ganun?
Bakit ganun, Mama Mia? Galit na galit ako sa kanya. Gumawa ako ng dummy account, Mama Mia, at nagko-comment ako dun sa mga post niya. Lalo na dun sa mga pictures nila sa kasal dalawa. Kung ano-anong pinagko-comment ko doon. Kala mo masaya, may kabit pala at may ibang mahal pala ang asawa. Sabi ko dun sa comment ko. Hanggang sa minessage ako ni May. Alam kong ikaw ang nagko-comment sa Facebook ko. Kung ayaw mong mapahiya, tumigil ka na. Diba naka-private yung account mo? Sino sa atin ang takot? Takot kang mabulgar na isa kang kabit? Sabi niya sa akin. Mama Mia, kung ano-ano pang mga pinagsasasabi ni May sa akin. At mas lalo lamang po akong nagagalit sa tuwing nakikita kong may panibago na naman siyang post. Kung minsan yung mga shared post niya, Mama Mia, ay nagpaparinig sa akin. Nagpaparinig ng kung ano-ano. Ako naman ay hindi ko tinitigilan si Noel. Lagi ko pa rin siyang hinahanap. At syempre lagi pa rin akong humahanap ng paraan para makausap siya. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan kong nag-resign na pala siya. Nagre-render na lamang siya ng 2 weeks na siyang kinailangan ng kumpanya namin at pinirmahan namin sa aming kontrata. Alis ka? Iiwan mo akong haharap dito mag-isa? Lalayasan mo? Itong ginawa natin? Angel, pwede ba tama na? Tama na, please. Nakikiusap ako sa'yo. Parang wala lang sa'yo lahat, Noel. Ginamit mo naman ako. Pinakinabangan mo naman ang katawan ko. Ungol ka pa nga ng ungol. Sarap na sarap ka pa nga sa akin. Pero bakit ngayon parang ako lang ang may ginawang masama? Bakit ngayon parang ako lang ang nagsasuffer sa mga consequence ng mga ginawa natin? Hindi lang naman ako ang nagpakasasa. Hindi lang naman ako ang nagkasala. Dalawa tayong pumasok sa relasyon, no? Dalawa tayong nagmomotel. Bakit ako lang ang kailangang magdusa? Tanong ko sa kanya. Pasensya ka na. Hindi mo naman na kailangang magdusa eh. I-let go mo na lang lahat. Sa tingin mo ganun lang kadali yun, Noel? Sa tingin mo ganun lang kadali ang i-let go ang lahat? Mama Mia, inaway ko si Noel. Sinabihan ko siyang duwag. Tapos tinawagan ko ang asawa niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat tungkol sa amin ni Noel. Alam mo ba kung gaano umungol yung asawa mo sa tuwing pinapaligaya ko siya sa kama? Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Hindi ka raw magaling sa kama. Pagkatapos, inuuna mo pa ang iyong pamilya. Kaya nga, minahal ako ni Noel eh. Mama Mia, wala na akong naging preno noon. Hanggang sa pinuntahan na nga ako ng asawa ni Noel dun sa pinagtatrabahuan ko. Halos iniskandalo na niya ako noon, Mama Mia. Nakiisyoso ang lahat dahil kilala pala nila ang asawa ni Noel. Mama Mia, nakiisyoso sila nung dumating ang asawa nito at hinarap ako. Nakita nilang lahat na sinampal ako at hindi rin ako nagpatalo at sinampal ko rin siya. Pero pinigilan na kami ng mga gwardya doon. Pagkatapos tinawag niya ako ng kung ano-ano. Tinawag niya akong malandi, maharot, homewrecker at kung ano-ano pa. Masakit lang sa loob ko, Mama Mia. Masakit lang sa loob ko na ako ang pinagdidiskitahan niya. Pwede namang asawa niya ang awayin niya, di ba? Pwede namang asawa niya ang bugbugin niya dahil ito naman ang may responsibilidad sa kanya. Bakit kaya ganun? Dahil lang ba sa kaperasong papel ng pagiging kasal nilang dalawa at sa takot ni Noel na baka sampahan siya ng kaso ng asawa niya kaya niya ito pinili? Kaya kailangan kong magdusa kahit na nagmahal lang naman ako? Ngayon, Mama Mia, nakastalk pa rin ako sa Facebook niya at nakikita ako doon ng mga status nilang dalawang mag-asawa. Nakikita ako na lagi siyang binibigyan ng mga bulaklak ni Noel. Siguro bumabawi ito. Pakiramdam ko ay nagiging isang buo silang pamilya, lalo pa, Mama Mia, na nag-ampon na sila ng bata. Hindi kasi magkakaanak si Noel. Baog kasi ito. Kaya nag-ampon sila. Masayang masaya sila, Mama Mia. Masayang masaya sila tignan sa kanilang
mga sarili. Bakit ganun? Bakit masaya sila? Bakit masayang masaya sila? Bakit ako naiwang mag-isa? Bakit ako naiiwang mahuluhaan? Bakit ako ang kailangang magdusa? Mama Mia, hanggang dito na lamang po itong sulat ko. Alam ko na maraming magagalit sa akin, pero nagmahal lang naman ako ng totoo. Ginamit lang din naman ako ng isang lalaking hindi na kontento sa kanyang asawa. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang, Angel. Hay nako, Angel. Alam mo ba kung bakit hindi tahimik ang mundo? Dahil may mga taong katulad mo. Katulad mo na kahit mali, ipinaglalaban pa rin. Dahil nga sa nararamdaman, dahil nga sa pagmamahal. Bakit ganun? Bakit kailangan ipaglaban kahit alam mong mali? 'Di ba? At wag kayong maniniwala na mahal kayo nung lalaki. Lalo na kung pangalawa kayong mga babae dahil sabi ko nga sa inyo, ang tunay na nagmamahal hindi gagawing komplikado ang buhay ng kaniyang minamahal. Hindi niya hahayaang masira ang pangalan at reputasyon ng kaniyang mahal. Yun ang tunay na nagmamahal. Kung ngayon pinapasok ka ng lalaki sa mundo niya, habang magulo pa ito, habang may asawa pa siyang tao, ginagamit ka lang ng lalaking yan. Hindi naman niya siguro pakakasalan yung asawa niya kung hindi niya mahal, 'di ba? Nagkakaproblema lang sila kaya tumatakbo yan sa'yo. Kaya niya sinasabing mahal ka niya, kaya niya pinaparamdang mahal ka niya dahil alam niyang yun ang kailangan niyang gawin para maniwala ka, para pumayag ka, na tumihaya ka, na i-open mo yung mga legs mo para may mangyari sa inyo. Hindi ibig sabihin na totoo kanyang mahal. At hindi rin ibig sabihin na pinili niya ang asawa niya dahil takot lang siya sa mga sasabihin ng ibang tao, takot lang siyang makulong. Takot din talaga siyang mawala ang asawa niya. Kaya please, sa mga babae dyan, kung alam niyong may asawa na, kung alam niyong may karelasyon niya, may commitment na, please naman, have some decency, have some respect sa inyong mga sarili. Huwag kayong pumatol sa mga may asawa na. Hindi ba, wala ba kayong bilib sa ganda nyo? Hindi ba kayo makakakita ng mga binata na pwedeng magmahal sa inyo ng totoo? Doon talaga kayo sa mga may asawa na? Maganda ba talaga ang feeling nyo kapag may mga lalaking may asawang nagkakagusto sa inyo tapos sinasabihan ng mga masasama at kung ano-anong mga hindi magagandang bagay ang kanilang mga asawa? Syempre sasabihin nila yun para maawa kayo, para makisimpatya kayo, para pumayag kayong maikama, para pumayag kayong makipagrelasyon. Pero ang totoo, ginagamit lang naman kayo. Kaya please, mahalin niyo ang sarili niyo. You respect yourself. Do not get involved with a married man. With a man na meron ng mga relasyong iba o karelasyong iba, meron ng commitment at meron ng, diba, sabit. Wag sila. Meron talagang makakakita sa iyong worth na talaga namang deserving sa pagmamahal mo at talaga namang single at walang ibang kamingle. Ganon. Okay? Respect yourself, ha? Kayo rin talaga, naaaway kayo ng mga asawa kasi kahit alam nyong may asawa na, pinapatulan nyo pa rin. Tapos, lagi nyong sinasabi, bakit hindi yung lalaki? Kayong dalawa yun. Diba? At syempre, kung yung babae, mahal pa niya yung asawa niya, ikaw talaga yung maaaway niya. Hindi mo maiintindihan yun kung hindi ka asawa. Hindi mo maiintindihan yun kung hindi ka legal. 'Di ba? Ganun yun eh. Sabi nga doon sa nakita ko at nabasa ko na may mga relasyon talagang nasisira dahil may mga taong walang respeto sa relasyon ng iba. Sana kahit wala kayong respeto sa iba, yung sarili nyo na lamang ang respetuhin nyo. Maraming salamat sa iyong pagpapadala ng sulat dito, Angel. Naway makayanan mo ang mga comment ng ating mga tagapakinig. Please, sa mga magko-comment, gentlean nyo naman kahit konti. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please do not hesitate to comment, syempre, and to like and share this video.
i-subscribe nyo rin itong channel natin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating upload. And syempre, don't forget to share your own story. Mag-email lamang po kayo, mamamia cdo0317@gmail.com. Wag na wag nyo rin kakalimutan na i-like and follow ang ating mga iba pang social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Thread, Instagram, wala akong Twitter, Instagram at saka Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating pagsasama at hanggang sa susunod nating kwento, dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia.